Sunod-sunod ang pagdating ng tao sa bahay ng presumptive president na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Pero si Mayor Digong tila mailap sa publiko. Kaya naman ang mga taga-suporta ang bumibisita, nagpapapicture na lang sa labas ng bahay ng alkalde. Sinasamantala na rin namin ang pagkakataon na makarating sa bahay ni Mayor. Di ba future president natin siya? Kanina po hindi niyo po makita si Mayor? Antayin. Ayon sa executive assistant ni Duterte na si Bongo, sa Lunes pa inaasahang magpapakita sa publiko si Duterte. Nasa bundok daw sa Davao si Duterte para makapagpahinga muna at makasama ang kanyang pamilya. Feeling niya hanggang kung pwede this week makapagpahinga siya. It's not feeling well, medyo fatigue na rin. Sinabi naman niya, give him some time for himself at sa pamilya niya. Overwhelmed pa rin siya, hindi pa rin siya makapaniwala ng an ordinary man will be given an extraordinary mandate. Kabilang sa mga bumisita sa bahay ni Duterte si senatorial candidate Francis Tolentino. Ayon kay Tolentino, nagpunta raw sana siya para magpasalamat kay Duterte na malaki raw ang naitulong sa kanyang kampanya. And then pasalamat sa mga tiga Davao kasi marami-rami ang boto ko rito, nag-number 1 ako sa Davao City. Sa tingin niyo po dahil po yan kay Mayor? Ay, oo naman. Without him, hindi naman ako mag-number 1 sa Davao City. Samantala, nagpulong na kang transition committee ni Mayor Duterte para paghandaan ang kanyang pag-upo sa Malacanang. Ang transition committee ay binubuo ni na campaign manager Mayor Leoncio Evasco Jr., Bongo na executive assistant ni Duterte, campaign finance chief at negosyanteng si Carlos Dominguez, campaign media bureau chief Peter Lavinia, legal team head Attorney Salvador Mejaldea, at Deputy Legal Team Head Attorney Lorieto Ata. Tinawagan na raw ni Pangulong Aquino ang Executive Assistant ni Duterte na kasama rin sa Transition Committee para mangumusta at ihatid ang pagbati nito. 10 to 15 minutes talk. First time in my life na nakausap ko yung presidente. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Aquino na inihahanda na ang isang executive order na nagtatalaga kay Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. bilang pinuno ng kanyang transition team. Nakaantabay rin daw ang kanyang gabinete para magbigay ng briefing sa kampo ni Duterte. Tiniyak din ng Pangulo na sisikapin nilang maging maayos ang transition sa administrasyon ni Duterte. Ayon naman kay Go, change is coming din daw kay Duterte sa oras na maging Pangulo na. Babaguhin niya yan. So, may mga changes sa sleeping time, gano'n. And then yung sa pag-umpisa ng araw niya. Kailangan. Presidente na eh. Lalo na yung gumagamit ng mga mamahaling sasakyan bilang official vehicle. Si Mayor talaga, since first term, hindi talaga pumapayag ng mga luxurious vehicles. Siguro sumunod rin yung mga gabinete niya na ganito lang din sasakyan ng presidente. Ganun lang po. Bilang alkalde, kilala si Duterte na umiikot sa Davao City kahit 10 oras ng gabi para makita kung napapangalagaan ang peace and order. Ganito rin kaya ang style niya kapag Pangulo na? Gagawin ni Mayor ang lahat ng paraan para makita yung ano yung on the ground. Makita niya ano talaga nangyayari sa... Ay, hindi ko sinasabing magdadrive siya, pero iikot at iikot yan para makita niya kung talagang na-implement ng pulis yung mga gusto niyang mangyari. Gagawin ni Mayor, hindi nila mahalata. Simple lang din daw ang gagawing inauguration sa June 30. Dati nang sinabi ni Duterte na di niya ito gagawin sa Luneta para di raw matraffic ang mga tao. As promised ni Mayor, very simple yung inauguration. Yun naman ang sinabi niya. Pag ano yung sinabi ni Mayor sa kampanya, mga promises niya, tutuparin niya. Bring your own baon. Sa usapin naman ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito yung China naman hopeful for bilateral talks. Yes, that will come, but as of now, we are waiting for the result of our arbitration case. The mayor has already stated his position. Kausap din ng executive assistant ni Duterte ang dalawang kaalyado ni Duterte sa papasok na kamara. Sina re-elected Davao City Congressman Carlo Nograles at incoming Davao del Norte Congressman Bebot Alvarez. Tiniyak naman ni Senate President Franklin Drilon na handang makipagtrabaho ng maayos ang Senado kay Duterte. Gayunman, patuloy raw na poprotektahan ng Senado ang kanilang independence. Sabi ni Drilon, hihintayin nila ang legislative agenda ni Duterte dahil hindi raw nila ito narinig sa kampanya. Certainly the inputs of the incoming administration will be respected. We expect the budget to contain the policy direction of the administration of Mayor Duterte.
Tina Panganiban Perez, GMA News.